Lumabas sa pagsusuri ng Department of Health na kontaminado ng bakterya ang mangosteen at durian candy na siyang sinasabing sanhi ng food poisoning ng halos 2,000 estudyante. Ang detalye sa ulat ni Joseph Parafina. Walang nahalong lason o anumang durian candy na naging dahilan para madala sa ospital ang may 2,000 nakakain ito sa Caraga Region. Sa halip, bakterya lamang ang nakita sa laboratorio. Sa press conference ng Department of Health, kinumpirma ni Secretary Garin na bagamat negatibo po siya doon sa iba pang mga mikrobyo, positibo siya sa tinatawag na Staphylococcus. If we're talking about Staphylococcus, pwede rin kasi siya sa balat ng tao, sa armpit, sa singit, or baka kung nagpumunta sa banyo pagkatapos na-contaminate. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, ang Staphylococcus ay bakterya na maaaring sanhi ng food poisoning kung hindi maayos ang paghahanda ng pagkain. Samantala, tinitingnan din naman ang posibilidad kung kontaminado ito ng pesticide. Patuloy ang pagsusuri hanggang sa mga oras na ito at nagpo-focus lamang sa bakterya, tinitingnan din ang posibleng chemicals na nahalo. Sabi pa ni Food and Drug Administration Acting Deputy Director General na si Maria Lourdes Santiago, karamihan sa mga nakakain ng mga nalason ay ang Wendy's Candy brand. Hindi ganun ka-fatal pero magkakos pa rin ng mga ng nausea at saka ng pagsakit ng tiyan. Actually yung nag-manifest doon. Yun. Sa ngayon, pinauwi na ang karamihan na na-hospital sa kanilang mga tahanan. Isa na lamang ang naiwan sa pagamutan. Payo ni Garin, agad ilagay sa refrigerator ang pagkain para maiwasan ang pagdami ng bakterya. Kung mayroon kang ulam na naiwan, maigi talagang i-rep kagad ito para hindi na magaya sa may 2,000 na lason sa Caraga Region. Ipinababahala na lamang ng kalihim sa LGUs kung maghihigpit sila sa mga gumagawa ng iba't ibang mga produkto na ginagawa sa kanilang mga tahanan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.